Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Inuusig na ng kanyang konsensya si Dara dahil hindi niya lubos akalain na madadamay si Perry sa paghiganti niya kay Minchi at Jenny at nabisto pa siya ni Amelia. Hindi sinasadyang marinig ni Amelia ang usapan ni Dara at Karina at hindi siya makapaniwala na si Dara pala ang nag-utos para guluhin ang fan meet ng Yumi. Galit na galit si Amelia sapagkat may nadamay na inosente sa kasakiman ni Dara at pakiramdam niya may kasalanan na rin siya dahil sinursulan niya si Dara maghiganti. Ang inaalala ngayon ni Dara ay si Karina dahil baka magsumbong ito kay Minchi dahil nalagay sa alinlangan ang buhay ni Karina dahil sa ginawa niyang gulo sa fan meet. Ang kinakatakot ni Karina ay mahuli siya ni Minchi at ni Charisse dahil pinapahanap na nila ang totoong nagsimula ng gulo na naging dahilan kaya naaksidente si Perry. Desperado na si Karina at pakiramdam niya ginamit lang siya ni Dara na maghiganti at ngayon gusto pa ni Dara na magpakalayo-layo siya at wag muna magpakita. Hindi naman akalain ni Karina na malagay ang buhay niya sa alinlangan dahil sa utos ni Dara at pakiramdam niya wala nang pakialam sa kanya si Dara matapos ang ginawa niya. Sa isip ni Karina, kailangan niyang malinis ang pangalan niya dahil sigurado siyang ipapakulong siya ni Minchi at hindi siya papayag na siya lang ang magdurusa. Kaya no choice si Karina kundi iligtas ang sarili niya dahil ilalaglag niya si Dara kaya tatawagan niya si Jenny para sabihin si Dara ang nag-utos sa kanya na manggulo. Ito lang ang nakikitang paraan ni Karina para si Dara ang sisisihin sa nangyari kay Perry at hindi na siya ang pagbubuntungan ng matinding galit ni Minchi at ni Jenny. Magtataka na lang si Jenny nang may tumawag sa kanya na unknown number at sinabi nitong si Dara ang totoong nag-utos para manggulo sa fan meeting ng Yumi. Tutulungan kaya ni Amelia si Dara na itago ang krimen nito o ilalaglag niya rin si Dara dahil nadiskubre niya na apo niya pala si Jenny. Abangan.